matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang malaking lambat na iniyagis sa dagat at nakahuli ng sari-sariling isda, na mapuno ay hinila ito sa pangpang, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila ang mga sidlan, ang mga mabuti, ngunit itinapon ang walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at hihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon magnanangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Alam po natin na walang imposible sa Diyos. Lahat ay pwedeng maging posible pagdating sa kakayanan at pag-ibig ng Diyos. At alam din natin mga kapatid, na ang lahat ng dumaraan sa kamay ng Diyos, puno ng pagpapala, puno ng biyaya, at puno ng pagmamahal. Kaya nga, kahit kakarampot, ngunit kapag ito ay dumaan sa kamay ng Diyos, ay nagkakaroon ng milagro, nabibiyayaan ng madami. Pero magandang tingnan mga kapatid, paano po ba natin naiintindihan ang salitang pagpapala? Madalas po kasi kapag sinasabi natin na ang isang tao ay puno ng pagpapala, ang madalas pumapasok sa ating isipan, puno siya ng kayamanan. Tama po ba? Kapag sinabihan mo ang isang tao, alam mo, ang swerte-swerte mo naman. Ang pala, puno ka naman ng pagpapala sa buhay. Kasi meron kang sasakyan, meron kang magandang bahay, maayos ang iyong kalusugan, maayos ang iyong pamilya, puno ka ng pagpapala. Pero mga kapatid, saan po ba nagmumula ang pagpapala? Madalas ang pagpapala, nakikita natin dahil may sarili tayong kakayanan. Hindi naman may tatanggihan mga kapatid, na meron tayong sariling pagsisikap, meron tayong sariling kakayanan, meron tayong mga sariling talento upang tayo maging matagumpay sa buhay at matawag na mapagpala. Pero tandaan natin mga kapatid na ang pagpapala ay hindi lamang sa ating sariling kakayanan at mga talento, kundi ang tunay na pagpapala
nagmumula sa Diyos. Ang tunay na Ngunit nung nagpunta naman si Propeta Jeremias sa magpapalayok, sabi dito, nakita kong kapag ginagawa yung sisidlan, nasisira. Pero anong ginagawa nung nagpapalayok? Minamasa uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Di ba napakalaking kalayan mula sa Diyos? Dahil kahit na tayo ay may kakayanan, kahit na tayo ay may talento, hindi naman tayo perpekto. Pero bakit tayo nagtatagumpay sa buhay na ito? Dahil sa kamay ng Diyos na patuloy na humuhubog at humuhugis sa atin. At anong klaseng kamay meron ng Diyos? Kamay ng pagpapala, kamay ng pagmamahal, at kamay ng awa. Kaya mga kapatid, ang pagpapala ay hindi lamang makikita sa kung ano ang meron ka, kundi ang pagpapala, tunay na mararanasan at makikita kung paano mo hinahayaan ng Diyos na hubugin ka sa kabila ng iyong kakulangan at kahinaan. Uulitin ko po ha, ang pagpapala ay paghaya sa Diyos na hubugin, hugisan muli tayo sa kabila ng ating pagkukulang at pagkakasala. Kaya ang bawat isa sa atin, wala man tayong pwedeng maiambag, pero naniniwala ako, lahat tayo ay mapagpala. Dahil ang Diyos, hinuhubog, hinuhugisan tayo ng kanyang awa at pagmamahal. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, magandang tingnan din po yung ebanghelyo na ating napakinggan. Sinabi ni Jesus sa ebanghelyo, merong mangingisda na nanguhuli ng isda at sa loob ng malaking lambat, naghalo-halo ang mabuting isda at mga isdang hindi kaaya-aya. At anong ginawa ng mangingisda? Pinaghiwalay. At sino ang tinuturing na mangingisda, mga kapatid? Ang Diyos. Dahil sa kabila ng ating mga pagkukulang, merong paraan ng Diyos na tayo ay baguhin. Merong paraan ng Diyos na tayo ay patuloy na biyayaan sa kabila ng ating pagiging hindi perpekto. Kaya tingnan natin mga kapatid ang ating mga sarili. Mahabagin ng Diyos, puno ng pagpapala. Hinuhubog ako ng Diyos. Pero ang tanong, paano natin tinatanggap ang paghuhubog sa atin ng Diyos? Paano natin tinatanggap ang paghuhugi sa atin ng Diyos? Ang Diyos kailanman hindi magkukulang. Laging puno ito ng pagmamahal, awa, habag, at pag-ibig sa bawat isa. Hayaan natin sa ating buhay na patuloy tayong pagpalain dahil tayo ay patuloy ding nagpapahubog sa Diyos. Amen.